Patay na si Marcos o padalos-dalos lang talaga tayong maniwala sa kahit anong mabasa online? Kasi aminin natin, may makita lang na post na pabor sa gusto nating paniwalaan. Share agad, post agad, comment agad. Hindi na chin-check kung sino ang naglabas. Hindi na tinatanong kung credible ba ang source. Hindi na iniisip kung baka ipinapasa na lang yan ng kung sino-sino hanggang sa magmukha na ng totoo. At yan ang delikado. Kasi hindi porke nakita mo online totoo na. Hindi porke mahaba ang caption, may detalye, may pangalan, may hospital, may kwarto, may kung ano-anong specifics, legit na agad. Minsan habang mas detalyado ang chismis, mas maraming naloloko. Kaya nga dapat matuto tayong maghinay-hinay, mag-isip-isip tayo, mag-cross-check tayo, mag-research tayo. Huwag yung isang post lang ang nakita mo, paniwalang paniwala ka na agad. Lalo na kung pabor yun sa bias mo o sa gusto mong marinig. Kasi nakakayari naman, di ba? Isipin mo, may nagkalat na patay na raw ang presidente. Tapos maya-maya, lumalabas naman sa publiko. At dito ako talaga nalulungkot. Kasi nung lumabas si Presidente Bongbong Marcos sa araw ng kagitingan, imbes na matauhan ang iba, mas lalo pang lumayo sa katwiran. Pero kahit may gano'n ng public record, may ilan pa rin nagsabi na clone daw, AI daw, hindi raw siya, kamukha lang daw o pinsan daw. Tignan mo yon. Ganyan na tayo kalayo minsan sa maayos na pag-iisip. Basta hindi tugma sa gusto nating paniwalaan, gagawa tayo ng panibagong kwento para ma-justify lang ang nasa isip natin. At delikado yan. Kasi hindi na yan simpleng opinyon. Hindi na yan simpleng duda. Pag ganyan, nagpapadala na tayo sa emosyon kaysa katotohanan. At yan mismo ang sinasabi ko. Bago tayo maniwala, mag-isip muna tayo. Bago tayo mag-share, mag-cross-check muna tayo. Bago tayo mag-conclude, mag-research muna tayo. Kasi kung bawat bagay na ayaw natin tanggapin, tatanawin na lang natin na clone, AI o scripted, hindi na paghahanap ng totoo yan. Pagtakas na yan sa katotohanan. At habang ganyan tayo, lalo lang tayong nawawala sa tamang pag-iisip. Nakakalungkot pero alam nyo totoo eh. Hindi tayo uunlad kung bawat usapan dinadala natin sa padalos-dalos na hinala, sa kampihan at sa emosyon. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, mag-isip-isip tayo. Hindi lahat ng bagay na pabor sa nararamdaman mo, totoo na. Hindi lahat ng bagay na ayaw mo, peke na. At hindi lahat ng post na malakas ang dating, may laman na. At huwag tayong maglokohan. Hindi maliit na bagay yan. Malaking dahilan yan kung bakit patuloy tayong lumulubog bilang bansa. Dahil sa pagdalos-dalos, dahil sa kawalan ng pakialam sa katotohanan, dahil mas inuna na ang kampe kesa tama, dahil mas inuna ang emosyon kesa ebidensya. At kita naman natin ang backfire niyan ngayon. Kapag mali ang sinusuportahan mo, damay ka. Kapag mali ang pinaniniwalaan mo, damay ka. Kapag mali ang ipinaglalaban mo dahil lang sa loyalty, sa huli, ikaw rin ang talo. Kaya ilang beses ko na sinasabi to at uulitin ko ulit, huwag kayong maging loyal sa politiko. Sa pamilya na lang tayo. Sa pamilya na lang kayo maging loyal. Sa Pilipinas, doon may saysay. Doon may tunay kang responsibilidad. Doon may totoong dapat mong protektahan. Pero sa politiko, ay nako, anong loyalty ang pinag-uusapan natin? Ilang dekada nang nakaupo ang iba dyan. Ano ba talagang nagbago sa bayan? Ano ang totoong nagbago sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Ano ang nagbago sa buhay ng mga nasalaylayan? Kung titignan mo ng tapat, madalas wala. Ang nakinabang, politiko. Ang lumakas, politiko. Ang yumaman, politiko. Pero ang ordinaryong mamamayan, lalo na yung nasa baba, sila pa rin ang naiipit. Sila pa rin ang nahihirapan. Sila pa rin ang pinapaikot ng mga pangako. Kaya dapat talaga matuto na tayong mag-isip. Hindi pwedeng share lang ng share. Hindi pwedeng post lang ng post. Hindi pwedeng dahil galit ka, paniwala ka na kagad. Hindi pwedeng dahil kampi ka, bulag ka na rin. Ang critical thinking hindi luho. Kailangan yan. Kasi kung hindi tayo matututong magsuri, lagi tayong gagamitin. Kung hindi tayo matututong magtanong, lagi tayong paiikutin. Kung hindi tayo matututong kumala sa bulag na loyalty, paulit-ulit lang tayong lulubog
habang may iilang nakikinabang sa ibabaw. Kaya bago ka maniwala, mag-isip ka muna. Bago ka mag-share, mag-research ka muna. Bago ka kumampi, tanungin mo muna sarili mo kung katotohanan ba ang pinapanigan mo o emosyon lang. Dahil sa dulo, hindi naman politiko ang sasalo sa pamilya mo kapag ikaw ang naloko. Ikaw pa rin, kayo pa rin, tayo pa rin.